Hi mga ka-jammers, once again, welcome to another episode of Ask Papa Jam. And today we will be talking about itong napakainit po na balita tungkol sa paghiwalay ng isa sa mga pinakatanyag at matagal na naging love team dito sa pelikulang Pilipino, ang Katniel or si Daniel Padilla and Catherine Bernardo. So marami pong nag-message sa atin, nagpapatanong po sa ating Ask Papa Jam if how do I stand between the situation of Katniel's breakup. So tinatanong po sa atin kung ano ba yung stand natin dito and how do I see the situation. Well, may tatlong bagay siguro ako nais na pag-usapan dito sa paghiwalay ng Katniel. Una, doon sa issue ng umabot ng 11 taon, 11 years of relationship, but at the end, they still broke up. Number two, dun sa issue ng third party, kung bakit sila naghiwalay. At pangatlo, dun sa ginawang pagre-reveal ni Catherine Bernardo on November 30, no? And may mga cryptic messages na ginawa itong si Catherine Bernardo, Daniel Padilla, and some of the friends of Catherine that are pointing out towards Andrea Brillantes. So pag-usapan muna natin yung unang punto dun sa 11 years of relationship. Bakit daw kailangan pang umabot ng 11 years? Pinatagal pa pero hindi rin pala magkakatuluyan. Well, there are certain relationships that reach a certain point in time na kailangan sigurong magwakas na. Minsan hindi naman sa tagal ng panahon yan. Sabi nga dun sa kataga ni Janos Del Prado sa movie na One More Chance, tinanong siya kung bakit minamadali niya yung kanilang pagpapakasal ng kanyang bagong nobya. Ang sagot niya, hindi sa tinagal o hinabahaba ng panahon yan. Minsan, merong umabot ng 2, 3, 4, 5 taon, 10 taon, or minsan nga, may mga mag-asawang umabot ng 20, 30 taon, pero naghihiwalay din. So, wala sa haba ng panahon yan. Nasa commitment ng bawat isa kung hanggang saan at hanggang kailan nila kayang ipaglaban ang relasyon. Kasi ang pagsasama ng dalawang tao ay hindi nakabase sa tagal ng panahon ng kanilang pagsasama, kundi sa tibay ng kanilang paniniwala na dapat pa itong ipaglaban at ipagpatuloy. Doon sa pangalawang punto ng relasyon or issue ni Katniel, na kung saan ay may third party, no, na dahilan daw ng kanilang pagkakaiwalay ayon sa mga commentators and ayon din sa mga batikang kolumnista. Well, dun sa issue ng third party, hindi malabo yan kasi nga sa tagal-tagal ng panahong pagsasama ng Catherine Bernardo and Daniel Padilla, talagang nakakagulat na bakit kinailangan pang maghiwalay sa tagal ng panahon. At kung titingnan po natin, haligi na po ng industriyang Pilipino ang dalawang ito. Bale, binago na po nila ang sistema at ng landscape ng pelikulang Pilipino at industriyang Pilipino sa pelikula at hanay ng show business. Bakit kinailangan pang ngayon magtapos at magwakas? Karamihan nga sa mga Pilipino o mga tagahanga nitong Katniel ay umasang magkakatuluyan na sila, no?
So, hindi malabong magkaroon ng third party, pero ayaw po natin pangimasukan yan kasi nga nasa kanilang pribadong karapatan na hindi na maisa publiko ang issue ng pangangaliwa o third party. Doon naman sa third issue natin na pag-uusapan natin ay yung punto ng mga cryptic posts ng mga taong involved, si Catherine Bernardo and Daniel Padilla, at maging ng mga kaibigan nito na nagkaroon po ng mga cryptic posts, no, na nagpupunto o naglalayon na meron nga talagang third party or pangangaliwa dito sa paghiwalayang Katniel. Well, dun po sa mga cryptic post po nila, ako po ay labis pong umahanga kang Catherine Bernardo dahil nga po sa kabila ng issue ng pangaliwa o ng cheating, ay nagawa pa rin niyang bigyang pagpupugay ang 11 taon na pagsasama nila ni Daniel Padilla. And so far, wala naman ako nakitang ipinunto niya o itinuro niya si Daniel Padilla bilang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. At sa parte naman ni Daniel Padilla, well, kung nagkaroon man ng pagkakasala, hindi ko pwedeng fully i-blame si Daniel Padilla. Kasi nga, sabi nga natin, sila ay nasa showbiz industry, no? Na kung saan malimit at talagang lapitin ang mga taong ito ng pagkakataon na magkaroon ng third party or mabuksan ang kanilang puso sa panibagong tao, kasi nga ang industriya nila ay nakaikot sa magaganda at mga gwapong mga tao, at hindi talaga maiwasan na mahulog yung loob ng bawat isa sa panibagong kapareho or bagong taong pwede nila makasama sa kanilang mga bagong project. So siguro ang lesson learned natin dito sa Katniel na love team, tulad ng ibang mga love team na nagkaiwalay dati, no, ay walang pinipiling oras, panahon, walang pinipiling kagandahan o kagawapuhan ang pagmamahal. Kung umabot na sa puntong kailangan yung magtapos at magwakas, mariin sigurong tapusin ang kaugnayan at ang relasyon sa mabuti at malinis na pamamaraan. Kasi sa kadailanang ito ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang magbukas ng panibagong yugto sa bawat isa, at ang pagwawakas ng inyong relasyon ay magbibigay daan sa panibagong pagkakataon sa bawat isa na magmahal at mahalin ng mga taong pwede nating i-welcome sa buhay natin. So, para dun sa mga fans ng Katniel, patuloy pa rin natin silang suportahan kasi fan naman kayo ng mga taong ito, hindi lang dahil sa sila ay magkasama on cam or off cam, ngunit dahil kayo ay sumuporta sa kanila with or without their love team. So, sa mga nagtatanong, I hope nasagot ko po inyong tanong. Again, ito po inyong Papa Jam. Maraming salamat.